idinawit po ni Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga po ay convicted kidnapper na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa at ngayon ay tumatayong testigo po laban sa impeachment na isinampa kay Vice President Sara Duterte kahapon, partner, sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice. Binanggit niya na si dating Supreme Court Associate Justice at Ombudsman Samuel Martires umano ay diniliberan niya ng pera sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May binabanggit pa nga siya na ang kanya raw ginamit, partner, pulang sedan. Red Mazda sedan. Na may lamang bag, iniwanan sa car park at ang susi ay inilagay sa kaliwang bahaging itaas sa may front wheel. Dashboard. Okay. Ngayon, Front wheel? Oo. At sinasabi niya na hindi raw ito kiniklaim pa niya na he had already delivered money to Martires upon the direction of former President Rodrigo Duterte. Kailangan nating makuha naman ang panig ni former Ombudsman and Associate Justice of the Supreme Court, Justice Samuel Martires. Justice, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Justice Martires, sir. Magandang hapon, kaibigan kong Henry at Karen. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako'y na-interview niyo rin, ha? Opo, at salamat naman. At last po. Isang karangalan sa inyong mga tagapakinig. Opo, isang karangalan na kami po inyong paunlakan, Justice. Unang-una, kayo ay nagretiro na, nananahimik na, nagre-relax, kapiling ang mga mahal sa buhay. Ano ang inyong kagyat na naramdaman nung bigla na lamang banggitin ang inyong pangalan dito sa pagdinig na ito? Well, siyempre nagulat ako. Actually, tinawagan ako ng isang kaibigan ko na kung ako'y daw nakikinig ng hearing sa House of Representatives. Sabi ko, hindi. So sinabi niya na mayroong in-execute na supplemental affidavit si Madriaga at yun daw ay binabasa doon sa hearing ng Committee on Justice. So humingi ako ng screenshot sa kanya kung anong sinasabi sa affidavit, sa supplemental affidavit. Nabasa ko yun, parang nagulat ako na ba't nadamay ang pangalan ko. At pag binusisi mo yung allegation, pilit na isinama ko. Nakalagay Ombudsman Samuel Martires or Ryan Kilala. Former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte nagpadala ng pera. Sino talaga nagpadala ng pera? Si Presidente Duterte o si Vice President Sara? Sino ang binigyan niya? Si Samuel Martires o si Ryan Kilala? Yung original affidavit niya, meron siyang original affidavit which he executed sometime in November of 2025. Wala siyang binabanggit na Samuel Martires. Ang binanggit lang niya doon, nag-deliver siya ng pera, nandun sa trunk ng isang kotse. He was directed by the security guard to park in a specific area. Iniwanan niya doon, inilagay yung susi doon sa gulong ng sasakyan. Yung sasakyan na yon ay Vios. V-I-O-S. Vios ba yun? Vios. Vios. Toyota Vios. Opo. That was the original affidavit. Tapos nakita niya na pagkaalis niya, mayroong nagmaneho, inilabas yung Toyota Vios na yun sa Ombudsman. Unang-una, walang parking area ang Ombudsman para sa publiko. Okay. Wala kaming designated parking spaces doon. Pangalawa, at hanggang ngayon siguro,
bawal pumarada sa harap ng building ng ombudsman. Yung sa harap sa looban. So, paano siya papaparadahin ng gwardiya na ang nakakapasok lang sa loob ng compound ng ombudsman ay mga sasakyan na mayroong decal o mga government officials katulad ng mga congressman or ambassadors. Aha. Walang sino man na pribadong individual na nakakapasok. Maliban lang sa sinasabi niya, siya daw ay ahente ng National Security Advisor sa counterterrorism. But if you check the records of the National Security Office, there is no such name as Ramil Madriaga. Aha. Ito yung mga tao na hindi alam magsalita ng totoo. Ang alam na lang na sa buhay ay manira ng kanilang kapwa. Ako pinababayaan ko na ito, kaibigang Henry. Kasi nag-i-enjoy ako. Actually, wala ako sa Metro Manila ngayon. Kanya nga po. Town. Opo. Oo. Galing ako sa isang baryo dito sa somewhere dito sa Cordilleras. Nag-i-enjoy ako sa Kamamarites. Sarap Opo. ng buhay ng Kanya lang, ng retiree. Kanya lang, Partner Justice, ang inyong pangalan ay matagal niyong pinakaingatan. Di naman ho may pagkakaila. Kaya iyan na kayo ay naging Associate Justice ng Korte Suprema at yan naman hong achievement na yan ay hindi ho basta-basta lamang po yan na nakukuha sa madaling pamamaraan at kayo rin ay naging ombudsman. At ang masama nito kung kaya kayo talagang pinilit naming mahanap at makausap sapagkat may pamilya kayo, may mga anak kayo, may mga apo kayo na tila'y marahil naman ay mas nasasaktan at masasaktan pagka po hindi ito naitugma kung ano man yung paratang sa inyo. Gusto ko lang bigyan ng punto yung salitang or kanina na binabanggit ninyo. Ryan Kilala or Samuel Martires. Rodrigo Duterte or Sara Duterte, partner. Sa lingwahe ho ba ng batas, pag sinabing or, ano ho bang kahulugan niyan? Hindi ka sigurado? Hindi mo tiyak? Ano ho bang interpretasyon diyan? Sa madaling, sa ordinaryong English grammar, parang hindi ka sigurado or. So, sino nagbigay sa kanya? Rodrigo Duterte o si Sara Duterte? Minsan lang siya pinag-deliver ng pera, sabi niya doon sa original affidavit. So, sino nagpadala? Si Rodrigo o si Sara? Sino ang pinabibigyan? Si Samuel o si Ryan? Wala siyang sinasabi, walang ebidensya. Ang kinasasama ko lang ng loob, at ito'y sasabihin ko ng lantaran ngayon. Yung House Committee on Justice should have first read the affidavit of Ramil Madriaga. Sana tiningnan muna nila alin sa mga allegations sa affidavit ang natutugma sa impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Those allegations that has nothing to do with the allegations in the impeachment complaint, dapat hindi pinabasa. So, anong nangyari rito? Parang isang fishing expedition na tinatawag namin na mga abogado. Fishing expedition. Naghahagilap ka ng isda para sa isang malaking lambat baka sakaling makabingwit ka ng isda. Ang problema, kuminsan, ang nakukuha mga butete. Okay? In legal parlance, what you actually uncover in fishing expeditions are wrongdoings that has nothing to do with a specific complaint that is before your committee. Alright. Yun lang ang kinaano ko. Si Congresswoman Luistro, didiretsuhin ko na dahil siya naman ang chairperson. Opo. Hindi niya sana hinayaan ito. Hindi niya sana hinayaan ito dahil ang nangyayari ay sinira ni Madriaga
ang integridad ng maraming tao nang wala namang ebidensya. At hindi naman ninyo kaabat-usap sa impeachment complaint. Wala naman. Katulad ng sinasabi niyang pinadalan ako ng pera. O si Ryan kilala. Ano yun? Regalo o bribe? Walang sinasabi. Opo. Alam naman ng buong mga sa legal profession at kahit sa labas ng legal profession, sa mga pinagsilbihan kong husgado, mula nang ako'y RTC sa La Union hanggang sa nagsandigan bayan ako, hanggang umabot ako ng Supreme Court. Siguro naman wala kayo nababalitaan na ako'y tumanggap ng isang boting Coca-Cola or isang Skyflakes in consideration of a case. Okay. So given that, Siguro naman wala kayo narinig na si Martires ay nanghihingi at tumatanggap. Opo. Hindi po. Kontento po ako sa yung kahirapan ng buhay. Ang tingin ko lang dito sa nangyaring ito, dito sa sinasabi ng House Committee on Justice, exploratory hearing, diba? Para silang nagkakandak sila ng further clarificatory hearing. In legal parlance and among investigators, when you conduct a clarificatory hearing, you limit your questions to the complaint that is filed before you. You limit your questions to the evidences that are on hand. Opo. You do not call other witnesses or gather other evidences that are not included in the complaint. For that would be already acting on behalf of or taking the cudgels for the complainant. So dito, sinong complainant ngayon? Parang lumalabas dito, pagpatawad ako ng mga miyembro ng Committee on Justice kasi karamihan doon kilala ako. Opo. Karamihan doon ay nagkaroon ako ng ibig sabihin opisyal na trabaho sa kanila. Pagpatawad nila. Pero nangyari dito, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. Okay. So at least Sa akin, itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kahirapan. so Sabi mo nga, kaibigang Henry, Opo. matagal taon na hinalagaan kong aking integridad. Matagal na taon na ako'y naghirap ng kahirapan. Ngayon nagtatamasa ako ng kahit papano ng fruits ng aking retirement. Sisirain mo pa yon, iinsultuhin mo pa ako. So, Justice, ano sa tingin ninyo, at marami na rin siguro ang nagtatanong, ano po ba ang motibo? Bakit idinawit ang inyong pangalan nitong si Ginoong Ramil Madriaga? Nako, kaibigan, kung alam ko lang kung anong motibo nila, hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot. Ang pabirong sagot ko na lang siguro naiinggit sila dahil gwapo ako, sila hindi. Gano'n na lang yung mga para kasi alam mo, Karen, pag ako'y nagalit, sila'y tumatawa eh. Pag ako'y nagalit, di ba, tataas blood pressure ko, di ba? Correct. Samantalang itong mga taong sinisiraan ako'y tumatawa ng tumatawa. So bakit hindi na rin ako tumawa? Kaya mamasyal ako na lang, di ba? Opo. Sa katotohanan lang, kanina lang habang ako'y pauwi, naglalakad, biglang may umano sa akin at nakipag-picture dahil sabi niya, alam nyo, isa ko sa mga tagahanga nyo, nakakataba ng puso yun. Dahil alam nito mga tao ito na sabi ko, yung pinagsilbihan kong mga, na wala akong ginawang kalukuhan sa buhay ko. Opo. Okay. Pero given nga po na inilutang na po ang inyong pangalan, ano po ba ang inyong magiging desisyon sakaling ipatawag naman po kayo sa House Committee on Justice? Kayo po ba ay willing na pumunta at magsalita? Well, why not? If they will seek for my opinion, but ganun sinasabi ko, sana itigil na nila yung sinasabi ng clarificatory hearing because it is resulting in a fishing
expedition. And I think chairperson